Maraming mga Pilipino ang buwisit at imbiyer ng imbiyer na dito kay Coach Chot Reyes dahil sa hindi nito na i-handle ng maayos ang ating Gilas national team. Nitong nakarang 2023 FIBA World Cup ay nangulelat ang ating bansa na kung saan ay nakakalamang sana tayo dahil sa home court advantage. Pero hindi nga naging sapat ito dahil sa first round pa lang ay nalaglag na ang ating mga pambato. So sa video natin na ito mga boss ay pag-uusapan natin ang naging buhay ng most hated coach ng ating bansa. Paano nga ba siya nagsimula sa pagiging isang coach, mga pinagdaanan sa buhay at mga achievement niya sa larangang ito na maaaring magpabago sa pananaw nyo dito kay Coach Chot Reyes. Si Vincent Chot Reyes ay pinanganak noong August 1, 1964. Panganay sa 5 magkakapatid. Bata pa lang si Coach Chot ay malaki na ang naging impluensya sa kanila ng basketball dahil naging college basketball player noon ang kanilang ama sa FPU. Bilang nakakatandang kapatid na halos hindi nga nagkakalayo ang kanilang edad, ay nakagawa siya ng isang basketball team noong kanilang kabataan na isinasali sila ng kanilang ama sa mga intercolor noon sa kanilang village sa Dasmariñas. Well, isa sa mga kapatid niya ang dating PBA player na si Gilbert Junjun Reyes na naglaro noon sa kupunan ng Pepsi at Alaska. Pinagpatuloy nilang magkakapatid ang paglalaro ng basketball hanggang high school at college sa Ateneo. Subalit sa kanyang sophomore year sa college ay nagkaroon agad si Coach Chot ng isang matinding responsibilidad sa buhay. Ito ay nang mabuntis niya ang kanyang girlfriend na asawa na niya ngayon na si Cherry. Kinakailangan ni Chot Reyes na humanap ng trabaho na maibubuhay niya sa kanyang nabuong pamilya. Dito ay naging salesman siya ng encyclopedia. Bagamat maliit ang kita, ay disenteng trabaho naman ito para sa kanya. Matapos nito, ay naoperan siyang maging coach ng Ateneo Blue Eaglets. At dito na nga nagsimula ang karera ni Coach Chot sa pagiging isang head coach. At take note mga boss, kasabay din nito ang paglalaro pa rin niya ng basketball sa senior team ng Ateneo. At puma-part-time din siya noon bilang empleyado ng Ministry of Transportation and Communication na ngayon ay Department of Transportation. Matapos makagraduate sa kolehiyo, si Reyes ay nakipagtulungan noon sa Pure Foods na bumuo ng isang basketball team na sasali sa Philippine Basketball Amateur League noong mga bandang late 80s. Sa edad niyang 25 years old, iniwan niya ang kanyang corporate job at naisipang bumalik sa pagiging coach dahil ito naman talaga ang hilig niya. Gustong-gusto niyang makapasok noon sa kupunan na natulungan niya, ang Pure Foods, na noong time na ito ay nasa PBA na naglalaro ang team. Subalit walang bakanting posisyon noon para sa kanya na maging isang coaching staff. 1989, dito na siya napunta sa Alaska at nag-cruise ang landas nilang dalawa ni Coach Tim Cone. Siya ay naging assistant coach nito at pansamantalang nag-take over kay Coach Tim bilang head coach during 1991 All-Filipino Conference dahil may kinakaharap na kaso noon si Tim Cone na isinampa ng Basketball Coaches Association of the Philippines dahil sa problema nito sa kanyang status sa ating bansa, kaya pansamantalang naban siya noon sa PBA. 1993, nang mahir naman siya bilang head coach ng Coney Island Ice Cream Stars. Sa kanyang unang komperensya dito, ay pinangunahan niya ang Ice Cream Stars to win the All-Filipino Cup kontra dito sa San Miguel. Dito ay nakagawa siya ng history sa PBA na pinakabatang head coach na nanalo ng championship sa edad na 29 years old. Naging tulay ito para makuha niya ang kanyang kauna-unahang Coach of the Year Award. Sumunod na taon mga boss ay pinangunahan pa rin niya ang Pure Foods para sa Commissioner's Cup at 3 finals appearance pa hanggang 1996 at napunta naman siya sa Santo Lucia. Ngunit hinawakan lang niya ito ng isang konferensya. 1998 to 1999 ay pansamantalang nagpahinga muna si Coach Chot bago siya bumalik noong 2001 para pangunahan ang Pop Cola Panthers. Isang programa ang nakaatang sa balikat si Coach Chot na layunin na makakuha ang team ng championship. Subalit bigungang mangyari ito. Matapos ang nakaka-frustrate na season na yon kay Coach Chot ay nagawa niyang maging 3rd place pa ang Pop Cola sa 2001 All-Filipino Cup. Ang huling komperensya ng kupunan bilang Pop Cola ay noong 2001 Governor's Cup. Dahil ng mga panahon na ito ay nabili na ng SMC ang prangkisa ng team mula sa dating may-ari nito na Cosmos Battling Corporation. At dito tinawag na itong Coca-Cola Tigers. Sa panahon din na ito ay patapos na ang kontrata ni Coach Chot sa kupunan. Pero pinanatili pa rin ng SMC si Coach Chot sa kanyang original na contract sa Pop Cola. Dito ay natupad ang plano ng Pop Cola noon na makakuha ng championship nang makuha ng Coca-Cola Tigers ang kampyonato noong 2002 All-Filipino Cup at isang kampyonato para sa Reinforced Conference ng parehong taon.
Pagdating ng 2005, dito na nagsimulang magserbisyo si Coach Chot sa ating national team. Sa tulong niya ay naging 5th place ang Pilipinas noon sa FIBA Asia Championship Cup at naging 3rd place naman sa Jones Cup. 2009 to 2012 nang bumalik siya sa PBA para naman magtimon sa koponan ng Token Tex na nabigyan niya ito ng 4 na championship. Kung inyong matatandaan mga boss, ang hindi malilimutang 2013 FIBA Asia Championship na ginanap din dito sa atin sa Pilipinas na sa pangunguna ni Coach Chot ay nagawa ng ating Gilas team na maging pang 2nd place. Dito natin unang narinig ang salitang puso na kalimitan nilang binabanggit bago pa magsimula ang kanilang laro. Dahil dyan ay nakakuha ang Gilas team ng ticket para makapaglaro sa parating na 2014 FIBA World Cup na idaraaw sa Spain. Memorable at medyo emosyonal ang mga naging tagpo dito dahil huling nakapasok ang Pilipinas sa World Cup noong pang 1978. Hindi basta-basta ang mga bansang nakaharap natin dito. Isang malaking hamon ito para kay Coach Chot at sa buong Gilas team. Dito ginulat ng Pilipinas ang basketball world na kaya din palang sumabay sa mga powerhouse team ang isang maliit na bansang ito. Dahil halos lahat ng nakatapat natin ay pinahirapan ng Gilas. Bagamat talo, sa 3 unang laro ng Gilas ay masasabi kong maganda pa rin ang kanilang performance. Dahil halos dikit na dikit ang laban kontra Argentina, Greece at di ko malilimutan ang laban nila kontra Croatia na umabot pa sa triple overtime. Pero nakakuha rin naman ng isang malinis na panalo ang Gilas. Yan ay nang padapain nila ang mga naglalakihang player ng Senegal. Matapos ito, si Coach Chot ay inalis bilang head coach ng ating Gilas national team. Dito naman siya naging president and chief executive ng TV5 network mula 2016 hanggang 2019. Dahil sa malakas nga ito kay Boss Manny Pangilinan, ay inoperan pa siya ng isang posisyon sa PLDT. Nakilalang pagmamay-ari din ito, pero tinanggahan nga ito ni Reyes. Halos isang dekada nagpahinga si Coach Chot sa PBA. Bumalik ito noong 2021 para muling hawakan ng Token Tex na ngayon ay tropang Giga. Sa pagbabalik niya dito ay nawakasan ng 6 na taong paghihintay ng koponan na makakuha ulit ng isang championship noong 2021 Philippine Cup bago muli siyang bumalik sa bakuran ng SBP para naman muling hawakan ng ating national team. Well, dito na nagsimula ang pagkamuhi ng mga Pilipino dito kay Coach Chot Reyes. Noong May 2022, matapos tayong talunin ng Indonesia sa isang gold medal match para sa 2021 Southeast Asian Game, ay mas lalo ng galaiti sa galit ang mga Filipino fans dahil sa paanong dahilan tayo natalo ng Indonesia na ilang taon na rin nating minamama ang bansang ito pagdating sa basketball. Dahil sa kahihiyan, pa siyang mag-resign si Chot Reyes bilang head coach, bagay na hindi naman tinanggap ng presidente ng SBP na si Al Panlilio. Dahil sa kaunting panahon na lang daw ang nalalabi at nalalapit na ang 2023 FIBA World Cup. Ika nga ni Panlilio ay hindi nga kakayanin ng oras na humanap pa sila ng available na coach para humawak sa ating Gilas team. 2023 FIBA World Cup, marahil ay alam na natin ang mga nangyari. Kung saan ay nangulelat nga tayo. Umabot na sa sukdulan ng galit ng mga Pilipino dito kay Chot Reyes. Kung ano-anong masasakit na salita, komento na below the belt pa nga na nanggaling sa mga taong kung minsan ay sila pa nga yung mga walang alam sa sitwasyon na ito. Ang tanong ng ilan, sino nga ba ang may kasalanan? Yung mga namumuno ba sa programa, mga players, o ang coach na pinagkatiwala sa kanya ang karangalan ng Pilipinas? Pero ito ang tatandaan natin mga boss, na tao lang din sila na nagkakamali kagaya mo, kagaya ko. Huwag lang tayo laging tumingin sa naging pagkakamali ng isang tao. Isipin din muna natin ang ating mga sasabihin bago natin ito banggitin. Dahil makapangyarihan ang bawat salita na maaaring makapagpabago sa buhay ng isang tao. At dahil sa pangyayaring ito, ay tuluyan nag-step down si Chot Reyes para hawakan ang ating national team. Pero ganun pa man, huwag nating kalimutan na nagbigay din siya ng karangalan para sa ating bansa. Hindi rin matatawaran ang husay niya bilang head coach sa PBA. 9-time PBA champion, 6-time coach of the year, at 7-time PBA All-Star head coach. So ayan lang muna ang video natin sa ngayon mga boss. At bago nga tayo magtapos, huwag niyong kalimutan na mag-like, comment at subscribe para ma-update naman kita sa ating mga susunod na videos.